Hi guys! Welcome back to my channel. So today is day 4 ng ating room renovation. Ito na yung mga natanggal natin na mga kahoy dun sa cabinet na 1 hour namin ginawa. So ang gagawin namin today is pipintura na kami ng wall. Gagawa rin kami ng accent wall para hindi naman ganun kadilim yung kwarto. So first, nag-prime kami ng wall para dun sa accent wall namin. Kasi yung kulay ng kwarto namin, parang may pagka-yellow. So, gusto ko maging white muna siya. So, ayan. Lahat ng mga paints na ginamit namin, puro water-based. For the color of our room, ito ginamit namin. Pinamix namin to sa Wilcon Depot. 2427C Midnight Blue. So, ang color niya is ganito. Tapos, ang suggestion ko, kunin nyo yung odorless at saka water-based. Ayan na, natuyo na siya. So, ayun. Dark, ano siya, halos parang navy blue, ganun. May pagka-dark. Tapos, para sa accent wall, yung sobra dito, sa Biofresh na midnight blue, kumuha rin ako ng 2 shades lighter ng dalawang color. Itong isa is, anong code nito? 2425D, Slumber. Ayan. So, ang color niya is ganito. Ayan. Tapos, yung isa naman, Davis din yan parehas. So, pinamix din namin to, ang dalawa. Then, yung para sa accent wall, para hindi naman sobrang dilim ng kwarto, gumamit ako nito. Ayan. 2425D na Slumber, tsaka 2 shades lighter pa. Night Horizon, 2423P. So, lahat ng ginamit namin na paint, water-based. Ayan siya. Diba? So, start tayo sa day 4. Naglagay kami ng base paint sa malaking parts ng wall instead na unahin namin yung mga corners to cut in. Dahil ito yung first time namin na magkaroon ng room renovation, we decided na kami talaga yung magiging hands-on sa paggawa nito. But unfortunately, yung loft bed lang talaga yung hindi namin kaya. Aside from that, yung mga finishing like itong pagpaint ng wall, paggawa ng accent wall, at saka yung paglagay ng mga designs dito sa room, kami talaga ng husband ko yung nakaisip ng concept. So, syempre, mas maganda ring tignan kapag yung pinaghirapan nyo is kayo rin talaga mismo yung gumawa, 'di ba? Ang sarap-sarap magpahinga kapag alam mo na pinaghirapan mo yung ginawa mo. After 30 minutes na na-dry yung first coat na ginawa namin, nag-apply na kami ng second coat. But based dun sa Davis na instruction, hindi pa daw ito considered as second coating. Second coating is 4 hours after your first application. Kaya kung magdi-DIY kayo sa pagpaint ng room, dapat talaga basahin nyo rin kung ano yung nakalagay sa instruction ng paint na bibili ninyo. After ng second coating namin sa paint, nag-start na kami sa accent wall. Here, we only used masking tape kasi wala rin kaming mabili na painter's tape na usually ginagamit kapag gumagawa ng mga ganitong kinds ng walls. Nagdikit-dikit lang kami ng mga masking tapes hanggang makabuo kami ng mga geometrical shapes. So dito, ang gusto kong mangyari is mas marami yung light colors as compared sa mga dark colors. Gusto ko kasing mangyari na ang maging center of attraction ng kwarto namin is yung accent wall. At the same time, syempre, Instagrammable na rin siya. So, pag nagva-vlog or kapag ka nagtitake ng selfie,
maganda sa accent wall na rin yung background namin. Same procedures lang ang ginawa namin sa pagpaint ng mga walls. So dito, first coat namin, after 30 minutes, naglagay ulit kami ng coating, then wait for 4 hours for the final coating. At first, gusto ko talaga yung ganito, yung hexagonal wall decor or wall accent. Kaso nga lang, naisip ko, 1 week lang kasi ang timeline namin para dito sa room renovation. Kaya naisip ko, random geometrical shapes na lang. Then daanin ko na lang siya sa colors. Iba-ibang shades ng blue. Advice ko na lang din sa mga gustong gumawa ng ganitong wall is talagang kailangan yung tiyagain. At saka kailangan talaga mabusisi kayo sa pagpintura. One of the keys in making an accent wall like this is the proper color choices. So ako, I opted to go monochromatic in the shades of blue, like this one. Sa totoo lang, nakaka-enjoy din talaga gumawa ng mga ganitong accent wall. Great to as bonding experience nyo ng loved ones nyo. Hi! Nandito ako ngayon sa Mandaue Foam sa QAV. Gahanap ako ng mga lamesa. Ito na yung bibili natin. Kasi mapalitan ko naman yung sa office ko eh. Tapos ito yung kuwan. Tapos Day 5, after kong pumunta sa Mandaue Foam, nag-install na kami ng mga vinyl tiles. So, dito sa kwarto namin, 11 square meter, nakakonsume din kami ng 84 pieces ng vinyl tiles. Nabili namin to sa CW Home Depot sa Commonwealth. Gumamit kami ng tile adhesive para sa installation ng aming vinyl tiles. We were also advised na ang tamang pagkabit nito ay true brick style at hindi yung pantay-pantay lang. Para mabilis din yung pagkabit, ang ginawa namin is 3 rows at a time. Hence, tacky na yung texture ng aming adhesive, which means ready na for the vinyl tiles installation. Heto na rin ang hudyat ng aming pahinga. Here comes day 6 ng aming room renovation. So dito, hindi na ako yung nag-paint dun sa ibabaw kasi hindi ko kayang umakyat dun sa ladder na yan. Kaya naman, nagmagandang loob si Kuya Day para siya na lang gumawa ng nasa ibabaw. Kung mapapansin nyo, dominant yung mga light colors na ginamit namin para sa accent wall. Kasi nga 'di ba, as you remember, sobrang dark na nung mga gilid ng kwarto namin. So, yung accent wall, ito na lang yung magbibigay ng lightness dito sa aming kwarto. Eto na guys, eto na yung pinaka-paborito kong part ng room renovation. Ang very very satisfying na pagtanggal ng mga masking tape dun sa ginawa naming accent wall. Ang sarap-sarap lang niyang ulit-ulitin kasi ang ganda nung kinalabasan pagkatapos tanggalin ng mga masking tape. Sa una, akala ko parang hindi siya maganda kasi syempre nalalagyan ng paint yung masking tape, pero nung tinanggal na namin, ayun, wow, grabe, ang ganda-ganda talaga ng naging resulta. Very, very worth it ang pagod namin sa pag-paint ng wall na to. Dahan-dahan din kami sa pagtanggal ng mga masking tape kasi iniisip namin baka mamaya matanggal din yung mga pintura dun sa wall na ginawa namin. Fortunately, wala naman natanggal din sa mga paint while doing this procedure. Dito sa room renovation journey namin, hindi ko akalain na makakagawa kami ng ganito kagandang kwarto, ng ganito kagandang accent wall. Alam mo yun, meron din pala kaming mga artistic side, nakakatuwa lang, ang galing-galing, sobrang nakaka-proud talaga. So, for those of you na nagpa-plan to renovate their own rooms, go lang, push nyo lang yan, kayang-kaya nyo yan, ang dami-dami nating resources na pwede nating kuhanan ng ideas like Pinterest, YouTube, and ang dami na rin mga nagva-vlog tungkol sa room renovations nila. Pwede nyo rin tignan kung ano yung mga ideas para at least kahit papano
makikita nyo kung anong concept gusto nyo. That sums up Day 4, Day 5, and Day 6 of our room renovation. Antayin nyo guys yung Day 7, reveal day ng ating room renovation. Hope you like, share, and subscribe. Thank you guys so much for watching. See you on my next video. Bye!